Minsan, kailangan nating magparaya kasi hindi na nila tayo mahal. Yun na yun. Sabi nila, malalaman mo daw kapag mahal ka ng isang tao, kapag pinakawalan mo siya, tapos bumalik siya sa'yo. Ibig sabihin, para kayo sa isa't isa. Kumbaga, tinadhana. Pero what if, pag pinakawalan mo siya, tapos hindi na siya bumalik sa'yo? Sobra kayang nakakatakot na gawin yon. Yung magri-risk ka sa isang bagay na nakuha mo na tapos pakakawalan mo pa. Paano kung pinakawalan mo siya tapos nakuha na ng iba? Yun yung nakakatakot eh. Yung nakakatakot na sumugal ka sa isang bagay na hindi ka sigurado kung babalik pa ba siya o mamahalin ka ba niya ulit. Sobrang hirap kasi pwedeng marami na kayong pinagdaanan at syempre marami na rin kayong pinagsamahan. Nasanay na kayo sa isa't isa, tapos pakakawalan mo pa. Kumbaga, ang dami ng effort, ang dami ng paghihirap ang pinagdaanan mo para lang makuha yung tao na yon. Tapos, magpapaubaya ka lang? Magpaparaya ka lang? Bakit nga ba mahirap ang magpaubaya? Kasi pinaghirapan mo eh. Ikaw na yung nauna. Ikaw na yung pinili. Ikaw na yung kasama niya sa hirap at saya. Tapos, may isang tao na darating, magugulo lang yung love life mo at magpapagulo ng relationship mo. Mahirap. Kasi, parang yung kasabihan na ikaw na yung nagsaing, pero iba pa yung kumain. Ikaw yung nagpakahirap na mabuild yung trust, mabuild yung relationship nyo. Tapos, all of the sudden, mawawala lang. Yung kailangan niyang pumili kung ikaw ba o kung yung taong dumating sa buhay niya. Ang hirap pag dumating sa point na kailangan mong mamili o kailangan niyang mamili. Meron akong kaibigan, nag-message siya sa akin. Sobrang broken siya. Sabi nung kaibigan ko, siya daw yung nakipaghiwalay. Nilet go niya na. Para bang nagkaroon sila ng alitan, nagkasagutan silang dalawa. So, tinanong ko yung kaibigan ko kung ano ba yung reason kung bakit sila nagkagulo at kung bakit kailangan nilang maghiwalay. Sabi niya, yung karelasyon niya, yung kaibigan ng karelasyon niya, pinagseselosan siya ng kaibigan. Dumating sa point na pinapili niya. Tapos, parang nagselos yung kaibigan ko dun eh. Tapos, pinapili niya kung siya ba o yung kaibigan niya. Sabi ko, bakit kailangan mong gawin yun? Bakit kailangan mong papiliin yung taong mahal mo? Kung sino ba yung pipiliin niya, kung ikaw ba o yung kaibigan niya. Tapos, sabi niya, hindi naman daw pumili. Kaya yung inisip niya, hindi siya yung pinili. Bakit hindi siya sumagot kung sino ba yung mag-i-stay or kung sino yung aalis sa buhay nila? Sabi ko naman, ang hirap kasi pag dumating sa point na kailangan mong mamili. Tapos papipiliin mo yung taong mahal mo kung ikaw ba o yung kaibigan niya. Knowing na marami kayong pinagsamahan, pero bago ka dumating sa buhay niya, meron na yung kaibigan niya sa buhay niya. Kailangan bang baguhin ng taong mahal mo yung nakaraan niya para masabi niya, para mapatunayan niya na ikaw yung pinili niya, na ikaw yung mahal niya? Yun yung sinabi ko sa kanya. Tapos, na-realize ko, hindi mo pala kailangang baguhin ng isang tao sa paraang gusto mo. Sa paniniwala na, ito yung gusto ko, dapat ganyan ka. Kailangan alisin mo to sa buhay mo kasi nandito na ako ngayon sa buhay mo. Para bang hindi mo na mahal yung tao na yun eh kung ano siya. Kung sino yung mga taong nasa buhay niya, yung siya. Yung nai-inlove ka na sa idea na dapat eto siya, dapat eto yung gawin niya, yung ayon sa paniniwala mo. So, hindi ka na in love sa tao na yun. In love ka na sa sarili mo. Kailangan mo bang baguhin yung isang tao para masabi mo lang na mahal mo siya? Hindi ba pwedeng tanggapin nyo yung isa't isa? Tanggapin mo yung difference ninyong dalawa. Kailangan sa isang relationship, may compromise. Sa isang relationship, give and take. Hindi naman pwedeng ikaw lang ng ikaw at hindi rin pwedeng siya ng siya. Yung ginawa ng kaibigan ko, nagpaubaya na siya.
nagparaya na siya. Kasi alam naman niya na mali naman eh. Sabi ko, kalmahan mo lang. Kailangan muna ninyong maayos yung mga emosyon ninyo para makapag-isip muna sila ng maayos or makapag-desisyon sila kung pwede pa ba or hindi na. Pero naintindihan ko yung kaibigan ko. Ang hirap kasing magpaubaya. Yung tao na yun, gusto mo, sa'yo lang eh. Gusto mo, siya lang yung buhay mo. Gusto mo, sa kanya lang umiikot yung mundo mo. Hindi naman porket karelasyon mo yung isang tao, pag-aari mo na siya. May sarili din siyang buhay at meron din siyang sariling desisyon. At may sarili siyang nakaraan at yung mga taong nasa buhay niya na kailangan mong intindihin at kailangan mong tanggapin. And ganun din naman siya sa'yo. Ang hirap magpaubaya kasi nakakatakot na masayang lang lahat ng pinaghirapan ninyo. Ang hirap magpaubaya kasi what if kung siya na talaga tapos pinakawalan mo pa? Mahirap magpaubaya kung nakikita mo na yung future mo sa kanya. Pero darating yung panahon na kailangan mo nang magpaubaya at magparaya kasi pagod ka na. Nakakapagod sa isang relationship yung ikaw lang yung nagwo-work, ikaw lang yung umiintindi, ikaw lang yung nagpaparaya. Nakakapagod ipilit yung sarili mo kung may iba na talaga siyang mahal. Kung mahal pa niya yung ex niya, kung na-fell out of love na siya sa'yo. Minsan, nagpaparaya tayo kapag sobrang mahal natin yung tao na yun. Kung saan siya masaya, doon na tayo. Kahit hindi tayo kasama sa future niya. Masyado nating mahal yung tao na yun. Minsan, kailangan talaga nating magparaya. Minsan, kailangan na talaga nating magparaya kasi hindi na nila talaga tayo mahal. Yun na yun. Wala nang love, napipilitan na lang. Ikaw na lang yung nagmamahal, ikaw na lang yung lumalaban. Hindi dahil wala nang halaga yung love na pinagsamahan ninyo, kundi siguro kailangan mong magparaya para makalaya ka. Malaya doon sa sakit na tinitiis mo, yung pagod sa puso, sa utak, sa katawan, yung nararanasan mo sa relationship ninyo. Kailangan nating magpaubaya kasi mahal na natin yung sarili natin. Na this time, sarili muna natin yung pipiliin natin. Kasi sabi nga nila, paano ka magmamahal kung sarili mong puso walang-wala na? Binigay mo lahat sa ibang tao, tapos pagdating sa sarili mo, wala na. Sira ka na, basag ka na, walang-wala ka na. Mapagpalaya ang pagpapaubaya. Nakakatakot, pero kailangan. Hindi naman porket nagpaubaya ka, hindi ka na marunong magmahal. Kasi isa sa mga pinakamatatapang na tao, yung kaya nilang ibigay yung rason ng happiness ng puso nila at ng buhay nila para masabing totoo silang magmahal. Marami pang darating sa buhay natin na kailangan nating mamili. Kailangan nating magdesisyon kung magpaparaya ba tayo o ipaglalaban ba natin yung tao na yon. Darating sa point na pagod ka na. Ilalaban mo pa rin yung relationship nyong dalawa kasi umaasa ka. Pero wag na wag mong kalilimutan yung sarili mo na deserve mong makalaya sa sakit. Sana nakatulong itong video na to. At sana maipanood nyo to sa mga kaibigan nyo na kailangan ng magparaya at magpaubaya. Ako si Manuel. Good luck. God bless. Stay safe. Mahalaga ka.